Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Butchoy lalo pang lumakas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 5 ng madaling araw, huli po yung namataan sa layong 980 km silangan po yan ng Apari sa Cagayan. Taglay nitong nasabing bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour at pagbugsong umaabot naman sa 220 km per hour. Inaasahan natin itong patuloy na pagkilos ng bagyo, yan po ay sa direksyong northwest sa bilis na 30 kilometers kada oras. At bagamat nga hindi na inaasahang tatama sa kalupaan, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, pinapalakas nitong bagyong si Butchoy itong habagat at sa mga susunod na oras, maaari pong magtaas ng babala ng bagyo. Kaya naman manatiling nakatutok dito sa Panahon TV at sa Pag-asa. At matatandaan nga natin na Martes nang pumasok dito sa ating boundary itong nasabing bagyo. Ayon sa Pag-asa, kung mapapanatili nito, yung bilis at direksyon, inaasahan po natin na bukas hanggang sa araw ng Biyernes, posible na yung umabot dito sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands. Posible rin naman na lumabas na yan dito sa Philippine Area of Responsibility pagtungtong nitong araw ng Sabado hanggang sa araw ng Linggo at tatahak sa direksyon patungo sa Taiwan. At dahil pa rin nga sa bagyo nakataas, itong gale warning dito po yan sa karagatang sakop nitong northern hanggang dito sa may eastern seaboard nitong Luzon. Ibig sabihin, pinagdudobles ingat sa laban sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan itong may mga maliliit na sasakyang pandagat. At kasabay nga ng pag-iral nitong hanging habagat, partikular po yung dominante dito sa may bahagi nitong Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Inaasahan natin yung maulap na kalangitan, may kasama po yan na mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila. Gayon din sa may bahagi nitong Central Luzon, damay din dyan itong Cavite, Laguna, Batangas hanggang dito sa may probinsya ng Quezon. Ganyan din itong dapat na paghandaan dito yan sa may bahagi nitong Mindoro Provinces, pati na rin dito sa may bahagi nitong Marinduque, Romblon hanggang dito sa may Palawan. Ayon pa sa Pag-asa, pinag-iingat din sa mga tsansa ng pag-ulan itong mga residente ng Visayas hanggang dito po yan sa may Bicol region. Gayon din dito sa may Northern Mindanao, kasama rin itong Caraga hanggang dito sa may bahagi nitong Davao region. Bahagya hanggang sa maulap na panahon naman itong inaasahan dito sa natitirang bahagi nitong ating bansa, pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Life is a journey. Each morning is a step closer to our goals. Every day, we discover new things, new meanings, new heights. As we move constantly in life, we need to feel at home. That is why we surround ourselves with things that give us reasons to enjoy and cherish life to the fullest. The Luxent Hotel. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Ngayong araw nga ipinagdiriwang natin itong Idul Fitr, hudyat ito ng pagtatapos ng isang buwang Ramadan o pag-aayuno at pagninilay. Kaugnay po yan idineklara ni President Rodrigo Duterte bilang holiday sa buong bansa ngayong araw, July 6, 2016. At batay nga sa nasabing kautusan, ito po'y para bigyang daan itong pagkakataon na ang lahat ay makiisa sa kahalagahan ng selebrasyon ng mga mananampalataya ng relihiyong Islam. At sa mga motorista naman, abiso po, lifted itong number coding ngayong araw. Batay nga sa abiso nitong Makati City Office, ito'y para bigyang daan pa rin ang pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.